Kailangan ko na talagang makaipon para sa paghahanap ko kay inay. Kailangan ko rin makausap ito kung bakit hindi kami binalikan ng aking ama. Kaya ang kailangan kong gawin ngayon, dapat may dagdag kita ako para mabilis akong makapag-ipon. Kung kailangan tanggapin ang alok nila para maitable lang nila ako, gawin ko. Gagawin ko. Pati katawan ay kailangan nilang bilhin. Nakalaan na ang aking katawan sa aking mapapangasawa. Napabuntong hininga ako sa aking naiisip. Kailangan ko nang bumalik sa loob. Baka hinahanap na ako ni Mama Weng dahil matagal na ako nasa labas. Sobra ako namangha sa ganda ng bahay. Kahit gabi na'y maliwanag ang paligid ng mansyon dahil yon sa nagmumulang ilaw at buwan. Napansin ko rin ang mga halamang namumulaklak. Mas maganda kung sa umaga ito makikita. Hey, you were still standing there. Come in. I have something to tell you about your work. That's why I immediately followed here. Sumunod ako dito hanggang sa nadatnan ko tong prenteng nakaupo sa sofa habang may lalaki din kasama pero nakatalikod sa akin. Malakas na sigaw ang narinig ko mula sa sala habang ako'y kumakain. Sinabay kasi ako ni Nanay Rose sa hapag dito mismo sa kusina. Melay, ano yung ingay na yon? Tanong kay Melay na isa ring kasambahay. Yun siguro naging babae ni Master James at sabihin na buntis ang nito. Pero marami na ang mga babaeng nagpupunta dito. Sasabihin na buntis daw ni Master James. Wika nito. Curious ako sa sinabi ni Melay tungkol sa lalaki, kaya muli akong nagtanong. Bakit hindi pinanindigan ni Sir James sa mga babae? Tanong ko, pero kunot-notong tumingin sa akin. At bakit naman? Pananagutan niya gumagamit ng proteksyon ng master. Tsaka kapag isang beses lang siya nitong ginamit, wika nito. Ako ang napakunot noo. Ibig sabihin, tamang hinala ko. Playboy nga ito. Sa bagay, hindi na ako magtataka. Pero bakit sinasabing buntis sa mga to? Ibig sabihin, may butas ang kondom na ginamit nila? Seryosong tanong ko. Pero pinagtawanan lang ako nito. Sa club ako nang galing. Ilang beses na ako nakakita ng kondom. Pero baka kasi sinadyang butasin ang gamit nilang kondom. Baka ibang lalaki nakabuntis sa kanya kamo. Natatawang wika nito. Kaya hindi na siya muling nagsalita. Agad ko ring tinapos ang pagkain ko dahil maglilinis pa ako sa silid ng amo kong tukmol. Iniwan mo na nga ito habang masaya silang nagkukentuhan. Ako naman pumanhik sa silid ng lalaki. Hanggang ngayon ay di ko pa nakikita ang asawa ni Tito Jaime. Kaya, tulad ni Tito Jaime, mabait din kaya kahit hindi marunong ngumiti? Agad akong naglinis. Pinalitan ko na rin ang kortina at saka ang kumot nito, pati bedsheet saka maglilinis ng banyo. Pagkatapos ko sa banyo, agad kong binitbit ang basket na naglalaman ng maruming damit ng lalaki. Sinamela yung bahala sa mga ibang labahin dahil yun ang sabi ni Nanay Rose. Sa likod bahay ko naman naisipan na maglaba. Nang lumapit sa akin si Nanay Rose. O iha, yan na ba lahat ng maruming damit dyan? Tanong ni Nanay Rose. Opo, Nay, tipid kong sagot. Sige, maiwan na kita. Paalam nito, kaya tumango na lamang ako. Pagkatapos kong maglaba, naisipan kong maglakad-lakad muna dahil wala naman na ako ibang gagawin. Kaya lilibutin ko muna ang buong kabahayan. Narating ko ang hardin na puno ng halamang namumulaklak. Ang gandang tingnan. Pero nagulat ako nang may gumagalaw sa likod ng halaman kaya agad akong lumapit dito. Tsaka sisilipin ko sinong naroon. May nakita akong bato na medyo may kalakihan. Tsaka agad ko yung pinulot. Tsaka unti-unti akong lumapit. Ngunit na makalapit ako'y narinig ko ang boses babae habang kinakausap ang halaman. Lalo pa ako lumapit ng konti para makita kung sino yon. Nang tuluyan ko itong makita, agad ako nagtanong dito. Ma'am, ano pong ginagawa ninyo? Tanong ko kaya agad napabaling ang tingin sa akin. Who are you? Balik tanong ng babae. Havana po, ma'am, sagot ko. So ikaw ang sinasabi ng asawa ko na naging assistant ni James. Wika nito, kaya tumungo ko bilang sagot. Oh, ako pala ang mommy ni James. Tawagin mo na lang kung Tita Veronica or Veron. Wika nito na nakangiti sa akin. Sige po, tita. Ganting sagot ko. Niyaya nga ako nitong mag-ayos sa mga halaman na namumulaklak. Ganito pala ang habit ni Tita Veron. Mahilig sa mga halaman. Pinagtatanggal ang mga sanga nitong maliliit, saka tinatanim muli.
Naging maayos naman sa akin ang lahat dahil lahat sila mababait. Pwera na lang kay Mr. Playboy na laging nakakunot ang noo. Pagkatapos ng hapunan namin, nais ko sanang tumulong sa pagliligpit sa kusina. Ngunit pinigilan ako ni Nanay Rose dahil hindi ko raw yon trabaho. Kaya pumasok na lamang ako sa aking silid. Dumiretso agad sa banyo upang maligo. Inalis ko lahat ng suot ko, total. Wala naman ibang papasok dito kundi ako lamang. Agad akong tumapat sa shower at mabilis na nagsabon. Di ko na kailangan bumili o lumabas pa para bumili ng gamit dahil kompleto na ang gamit sa banyo. Tinapos ko na ang pagligo ko. Tanging tuwala lang ang gamit ko. Pumili ako ng ternong manipis. Ganun na din nag-apply ako sa katawan tulad ng ginagawa ko sa club. Kailangan ko ng matulog dahil darating ang boss ko na uubod ng sungit bukas. Kinabukasan, maaga akong nagising dahil sa alarm ng aking cellphone. Sadya ko talagang nalagyan yon dahil ayoko nang maulit pa ang nangyari kahapon. Nakita tuloy ng lalaking yon ang katawan ko, lalo na ang nipples ng aking hinaharap. Kahit pa nasabing sa club ako dati nagtatrabaho. Agad akong pumasok sa banyo upang maligo. Siguro hindi pa dumating ang amor ko kaya wala pang nanggugulo sa akin. Kausap ko sa aking sarili. Mabilis nang akong naligo. Tulad kahapon, nagsuot lang ako ng leggings at mahabang t-shirt, tsaka ako humarap sa salamin upang alamin kung ayos na ba ang aking itsura para humarap sa mga kasama ko. Di ko na kailangan pa mag-lipstick dahil natural na mapula ng aking labi. Agad din akong lumabas sa aking silid. Nadatnan ko pa nga si Tita Veron habang ito'y may kausap na babae. Sophisticada kong tiningnan pero maamo kong tinitigan ito ng mabuti. Di ko namamalayan na pareho silang napapalingon sa akin habang nakangiti sa akin si Tita Veron. Good morning po, Tita. Magalang kong bate kay Tita Veron. Magandang umaga din po sa iyo, ma'am. Ani ko sa kasama ni Tita Veron. Ngumiti lamang din sa akin ang babae. Tita, sa kusina lang po ako. Paalam ko dito. Sige lang, Iha, dahil may pag-uusapan pa kami ng kaibigan ko. Sagot ni Tita Veron, kaya iniwan na ako ng mga ito. Nadatan ko si Nanay Rose, may inaayos na pagkain. Napansin ko rin na nakalagay ito sa tray kaya nagtanong ako dito. Nay Rose, saan po ninyo dadalhin ang pagkain na yan? Tanong ko kaya lumingon ito sa akin. Oh, nandyan ka na pala, Iha. Kay James ito. Ikaw na nga lang ang magdala. Utos si Nay Rose sa kanya, kaya agad kong kinuha yon, tsaka umakyat sa silid nito. Kumatok muna ako ng 3 beses, saka binuksan ang pinto. Hahakbang na sana ako, nang pumasok na ngunit may narinig akong mga ungol na nagmumula mismo sa kwarto ng lalaki. Hindi ko agad narinig kanina dahil lumilipad ang aking isip. Make it fast, narinig kong ungol ng lalaki. Hindi ako pinanganak lang kahapon para hindi ko alam ang ganong bagay dahil sa mga kaibigan ko sa club, lagi silang nagkukwento tungkol sa mga talik nila ng customer nila. Kaya nabitawan kong bigla ang hawak kong tray at nabasag ang mga ito, kaya natigil ang dalawang nagtatalik sa kama. Narinig ko pa na napamura ang lalaki, tsaka mabilis nang umalis sa kama kahit wala itong takip sa katawan. Mabilis akong umalis sa silid na iyon dahil alam ko na magagalit sa akin ang lalaking yon dahil abutan ko na may ginagawa silang milagro. Kaya bumalik ako sa aking silid upang doon magdungo. Mahirap na, baka ako pa ang pagbalingan dahil sa pang-iistorbo ko sa kanila. Hindi ko naman yon sinasadya. Ang tanga mo naman kasi, Havana eh. Narinig mo na nga, pinagpapatuloy mo pa kasi ang pagpasok. Pagalit ko sa aking sarili dahil medyo malandi ang babae at siya na mismong lumapit sa akin. Isa lang akong lalaking madaling matukso, so I brought it to my parents' house. Pero hindi ako interesado sa babaeng ito. Ngunit nagulat na lamang kami nang may nabasag na plato at kalanseng ng mga kutsara. Fuck! I only said it's Havana. Pero bakit di ko man lang namalayan na pumasok to sa aking silid? Then, I quickly left the bed. I don't care that I wasn't wearing any covering on my body. Agad akong pumasok sa wardrobe para magbihis. Then I quickly went out to go to the woman to explain to her. Pero ba't ba kailangan ko magpaliwanag sa kanya? Wala naman kaming relasyon. Lumingon ako sa kama. Ngunit, wala na doon ang babaeng katalik ko kanina at saka mabilis na akong lumabas. I saw the girl my mother was talking to, but I just passed by them.
But my mother called me so I did nothing but return to the living room. Ano na naman ba to, James? Wala ka na bang ibang ginawa kundi magdala ng babae sa bahay sa penthouse mo? Then they will come here to say that they are pregnant? I did not raise you to play with women. My mother spoke angrily. I'm sorry, Mom. I can't do that again, I said. Okay, I'm leaving, James. See, James? Kung ano-anong pinagsasabi ng babaeng yon. Ikaw talaga, bata ka. Kailan ka ba magtitino, ha? Why don't you just be a couple to stop those women coming here to the house? My mom said. Darating din tayo dyan, Mom, but not yet because I have not yet found a woman who is new to me, I said. Ngunit bumuntong hininga lang aking ina, saka ako iniwan. May Rose, pakisabi kay Havana, punta na ako sa aking silid. Dalhan ako ng pagkain, I said to my nanny. Sige, iho, maiwan na kita, sagot ni Nay Rose. I have to go to my office. My secretary called me to have a meeting with my investors kaya sinama ko ang dalaga. Pumasok ako ng bathroom para maligo. Mabilis lamang akong naligo. Agad na lumabas sa banyo. I heard someone knock on the door but I ignored it. Pumasok ako sa wardrobe upang magbihis. I heard the voice of that girl kaya pagkatapos kong magbihis nadatnan ko ito na inaayos ang kama. Lumapit ako dito. Naamoy ko pa mabango nitong amoy na nakakahalina. Tumigil to sa kanyang ginagawa. Siguro naramdaman niyang nasa likod ako nito. I immediately left his back. Get dressed and I'll take you where I'm going, I told her. Okay po, sir. Sagot ng dalaga na agad naman ang lumabas. Immediately, I finished my food after I went out of my room. Nadatnan ko pa ang dalagang hinihintay ang aking pagbaba. This woman was amazing. Kahit anong suot, nangingibabaw ang kagandahan. Naipilig ko na lang ulo ko sa isiping iyon. I just went straight out while the girl just followed me. I smiled at every step of the girl because it was hard to catch up with me. I got into my car while the girl didn't know where to sit. You, sit next to me, I said gruffly, but in my mind I was happy. I quickly drove my car until we arrived at my company that I own. We were greeted by my secretary. Pumasok kami sa elevator habang ang dalaga nasa aking likuran at sa tabi ko naman ang aking secretary. Pagdating namin sa 60th floor, we immediately entered my office because I was going to my meeting. Lumingon ako sa dalaga habang nakatungo ito. Ramdam ko rin ang kakaibang tingin sa akin ng sekretary ko. Dahil kanina pa ito nagpapakit sa akin, but I did not pay attention to it because the girl I'm with is what I pay attention to. Don't leave here. I just have a meeting. This meeting, I would never leave my office. I'm bored in my meeting with my investor. It's like for a long time for me, parang gusto ko nang matapos ang meeting para makaalis na, but I must end it. Bro, what are you thinking? It's like your mind is flying. David's friend asked jokingly. Do not pay attention to me. I just thought about our project, was only my answer. But bro, why are you so serious? About our project or a girl? What do you have in mind? Muling Alaska sa akin ng kaibigan ko. I just sighed about what my friend said because it was true. Hanggang sa matapos na nga ang meeting namin. Bro, do you want to go to the bar tonight? We will go to our friends Brokenhearted who invited us to drink, said my friend. Okay, I answered. Then I immediately entered my office but I saw the young lady sleeping on the sofa while she was holding her cell phone. Kinuha ko yon the moment I put into my table. Bro, who is she? Your new girl? Nakangising tanong ni David. You, shut up. Get out of my office, David. I still have a lot to do. I said, but my friend was really naughty. He teased me even more, so I threw a book at it, but it was already out. Napapailing na lang ako sa kakulitan ng aking kaibigan na akala mo walang problema sa babae. Inabot ko ang cellphone ng dalaga sa aking table, saka binuksan yun dahil wala man lang password. I even saw the wallpaper of her just wearing a bikini na siyang muling nagpainit sa akin. I don't know why my body reacts like this to the woman. Kahit nang una ko pa itong makita sa screen ng TV, napapamura ako. Kaya muli kong binuklat ang cellphone nito. Di naman ako pakialamero pagdating sa gamit ng ibang tao, pero sa babaeng ito nag-uudyok sa akin na pakialamin ko ang kanyang cellphone. May napansin akong nakalagay sa files nito na address at nakapangalan yon sa kanyang ina.
So this is the address of the mother of the girl he wants to find. Dinukot ko ang aking cellphone sa aking slacks para kopyahin ang details about her mother. Tsaka ang picture nitong naka-wallpaper. Napangiti ako sa isiping, nagnakaw ko ng picture ng dalaga para na akong nababaliw sa aking ginagawa.